Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang panahon ang magsasaysay at ang panahon din ang hahapon o aking mga iniibig na mga kapatid. Sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa, lahat ng kaparaanan inihatid sa bawat isa sa inyo kung papaano matuto at matuto ang kanyang inaaralan. Maraming halimbawa ang ipinakilala sa bawat isa sa inyo na saghuwaran ng inyong pagkatao upang sa ganon, sa inyong pag-aaral sa loob ng patulang diway, maging makabuluhan nawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang pagtuturo ng kabatlayaan ay payak sa kanyang kaanyuan na mihatid sa inyo ang mensahe na nagmumula sa kaitaasan upang sa ganon, ninanais ng inyong mga espiritu ang kaunlaran ng kanyang kaakuan. Lahat ng bahagi ng iyong pagkatao, aking may iniibig na mga kapatid, ito, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay malilinis at malilinis o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga't ang panahon sa inyong harapan na dumadaan, gawin niyo makabuluhan o aking may iniibig na mga kapatid. Ang tinatawag na pag-ibig. Ang pag-ibig lagi nang binabanggit ng kabatlayan mula pa ng una hanggang sa ngayon. Ang pag-ibig ang tuntungan ng inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Ang pag-ibig, natututo ang tao magpakababa at magpakaamo. Dahil sa pag-ibig, natuto ang tao na maglingkod at umibig sa kanyang kapwa o aking mainiibig na mga kapatid. At kayo, maalam na kayo sa karunungang makalangit. Punong-puno na ang inyong mga lukbutan ng kayamanang makalangit o aking mainiibig na mga kapatid. Inaasahan ng kabatlayaan na kayo ay magiging kuwaran, magiging modelo sa mga kaluluwang sa inyong likuran ay sumusunod. Aking may iniibig na mga kapatid. Pagmasdan ninyo ang lipunan ninyong ginagalawan. Kung bakit lumalago ang kalikuang ginagawa ng tao. Lumalago ang kasamaan ng aking may iniibig na mga kapatid sapagkat ang tao ay kulang sa karunungang makalangit. Ito ngayon, ihinatid sa bawat isa sa inyo at maparad kayo sapagkat inilagay kayo sa isang paaralan kung saan hinuhubog at hinuhubog ang inyong mga buong kaakuan. At ang paghubog niyan ay magiging samyong handog kayo sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi kayo hinubog ng kaitaasan upang gumawa ng kamalian. Hinubog kayo ng kaitaasan o aking mga iniibig sapagkat magiging lingkod kayo at masiging sisilangkirang kayo ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid. Ang masipag na manggagawa, ang nagpapagal na manggagawa, ang siyang ninanais na makita ng kaitaasan. Hindi kayo manggagawang natutulog sa kanyang banal na harapan. Manggagawa kayong gumagawa sa kanyang banal na harapan o aking may iniibig sa mga kapatid. Sapagkat ang tungkulin yung pinagkatiwala sa inyong mga balikat ay hindi yan tungkulin para sa inyo, kundi tungkulin yan para sa inyong kapwa o aking may iniibig na mga kapatid.
Ating paalaala ng kaitaasan. Sa bawat inaaralan ng aking na iniibig ng mga kapatid, maging masipag kayo. Ang paggawa ng kabutihan na laging ninanais na makita ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Sapagkat ang Diyos ay banal at kayo man ay dapat magpakabuti at magpakabanal o aking na iniibig na mga kapatid. Ano ang wika ni San Apostol Pablo? Hanggang ngayon ako ay mabuti. Inaasahan ng kaitaasan hanggang ngayon ay mabuti ang aking mga iniibig na mga kapatid hanggang sa wakas ng kanyang buhay sa ibabaw ng mundo o aking may iniibig na mga kapatid. Magsikhay ang bawat isa sa inyo. Magpagal. Sa pangalan ng nakilang Panginoon, hindi kayo nagpapagal sa laman, kundi nagpapagal kayo sa inyong mga espiritu sapagkat kung paano siyang malinis na nanggaling sa kanyang sinapupunan ay malinis din kayong babalik o aking may iniibig na mga kapatid. Ang panahon ay pahirap ng pahirap sa kaagayan ng tao. Ang panahon ay masipag na nagbibigay ng mga aralin sa tao upang sa ganon o aking may iniibig na ang tao ay magbalik loob sa harapan ng dakilang Panginoon. Upang ang tayo magsisi sa kanilang mga kasalanang ginawa, ang tao ay higit na maglingkod sa kanyang kapwa sapagkat ang paglilingkod ang pantakip ng mga pagkukulang na nagawa ng tao sa kanyang buhay. O aking mainiibig na mga kapatid, harinawa, ang pag-aaral sa mapalad ng mga ito ay maging karagdagan. Sa kayamanang mayroon na kayo sa inyong mga lukbutan at harinawa ang mapalad ng mga ito ay kalugod-lugod. Hindi lamang sa inyong mga laman, kundi kalugod-lugod sa inyong mga espiritu na sa nangangailangan ng kaunlaran ng kanyang pakuan o aking mainiibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, ang santong kasulatan, ang sulat ni Apostol Pablo, 1 Corinto, Kapitulo 3, 6 hanggang 9. Pakibasa. Yan ang karagdagang handog ko sa bawat isa sa inyo. At muli, iniiwan ko sa inyo ang kapayapang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapang nagmumula sa aking espiritu na wayang siyang managana at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, kapayapaan. Paalam, Pablo, Apostol. Ang liwanag, pag-ibig at pag-asa ang maghari nawa sa inyong lahat. Sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailan pa. Mga iniibig na mga hinirang, sa umagang ito'y magpuri kayo at magpasalamat sa pangalan ng Ama upang kayo'y mamalagi ng kalakasan sa inyong mga buhay sapagkat ang Diyos ay laging pumapatnubay sa bawat isang mananampalataya. Manalig kayo na may lubos sa inyong mga puso, isip, upang kayo ay laging may pag-asa sa inyong mga buhay. Humingi kayo ng kapatawaran sa kaitaasan upang kayo ay laging masigla malakas ang inyong mga katawan at mamalagi sa inyo ang pag-ibig ng Diyos sa araw-araw. Kayong mga iniibig na mga anak, magpakasipag kayo na may lubos, na malinis ang inyong mga puso't isipan sa inyong mga buhay sapagkat panahon na, mga anak, upang kayo
ay humingi ng kapatawaran sa kaitaasan sa lahat na ninyong nagawang kasalanan o kasamaan, lalong-lalo na ang inyong mga kapwa. Magpakatatag kayong mga anak, lalong-lalo na ang mga anak na binigyan ng biyaya, na ang biyayang ito inyong nagagamit sa inyong mga buhay. Ginagamit ninyo sa lahat ng inyong pangangailangan upang kayo ay laging tunay na mga anak, sapagkat ang biya ng Diyos ay hindi biro-biro lamang, kundi ito'y maging matatag kayo, sapagkat pinagkaloob sa inyo ng Diyos sa kaitaasan na siyang tunay na nagbibigay ng pag-ibig, liwanag sa buong sangkatauhan. Huwag ninyong pababayaan ang ningas ng banal na Espiritu Santo, sapagkat ito ang buhay sa inyong mga puso't damdamin at kalooban upang iwagayway ang pangalan ng Diyos, sapagkat kayo ang pinili ng Panginoong Hesukristo upang magtagumpay sa inyong mga buhay sa buong sanglibutan. Naririyan sa iyong mga puso't isipan, damdamin at kalooban ang tunay na pananampalataya, tunay na pananalig sa Diyos na iisa, sapagkat siya lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Inyong isabuhay ang lahat ng ninanais ng Panginoon kung kayo ay binigyan na ng Panginoon ng mga biyayang ito. Sapagkat ang biyayang iyan na inyong mga tinanggap, lalong-lalo na kayong mga medium na pinagkalooban ng tunay na biyaya na nagmumula sa Ama. Naririyan sa iyong mga puso't isipan at huwag kayong gagawa ng anuman kasamaan upang kayo maligtas sa lahat ng kasagabala sa inyong mga buhay. Naway, ang bawat isa, lalong-lalo na sa inyong mga opisyalis na binigyan ng pagkakataon upang manungkulan sa silahis ng pag-ibig, marapatin ninyong ito'y isalang-alang ninyo sa inyong mga puso't isipan, damdamin at kalooban upang ang inyong buhay ay laging mapayapa sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sapagkat iyan ang binigay sa inyo ng Panginoon upang kayo'y magpuri at magpasalamat sa inyong mga tungkulin, sapagkat kayo ang mga anak na matatag. At pinili kayo upang maglingkod sa silahis ng pag-ibig. Naway, huwag ninyong kalilimutan ng lahat ng inyong mga kapatid na naririto ay tunay na binigyan ng pagkakataon upang maramdaman ang tunay na biyaya na nagmumula sa Ama. Ito na ang araw ng pagkakataon upang ang bawat isa ay malaman at maging matatag sa inyong mga tungkulin. Sapagkat napakasarap, mga anak, ang gumaganap ng tungkulin sa ibabaw ng sanglibutan, sa buong sandaigdigan na inyong ginagalawan. Mapayapa nawa ang bawat isang anak na tumutupad ng tungkulin sa lahat ng oras. Ang inyong ginapagampanan ay hindi biro-biro lamang, kundi ito'y magpakatotoo kayo. Ilagay ninyo sa inyong mga puso't isipan
at damdamin upang kayo ay maligtas sa lahat ng oras, sa lahat ng kapahamakan, sapagkat darating ang araw na inyong malalaman na ang Diyos ay laging sumusubaybay sa bawat binigyan ng tungkulin dito sa silahis ng pag-ibig. Maghari nawa sa inyong lahat ang pag-ibig ng Diyos, Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo. Tuklasin sa 1:3:16 upang maghari sa inyo ang kaluwalhatian, pag-ibig, at pag-asa ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako si Juan Bautista, ay Diyos sa inyong lahat. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan na sa inyo'y nais na maibaba at maibahagi ng Amang nasa kaitaasan mula ngayon at magpakailanpaman. Tunay aking mga iniibig, sa inyo na nga itinanim ng dakilang Panginoon ng kaliwanagan na taglay ng kaitaasan. Nang sa gayon, tunay aking mga iniibig, kayo ay humiwalay sa kadiliman ng sanglibutan na inyong tinitirahan. Sapagat aking mga iniibig, tunay na ang isang liwanag ay tunay nga sumasama sa isang liwanag. Tunay nga na ang kadiliman ay siyang hindi nakakalapit sa kaliwanagan. Kaya't aking mga iniibig, sa inyo ay nagbigay ang dakilang Panginoon ng kaliwanagan nang sa gayon, sa inyong mga paggawa, sa inyong mga paggampan, sa inyong mga tungkulin, tunay aking mga iniibig, inyo itong magawa ng tapat, inyo itong tunay na magawa ng mayroong kabanalan at tunay ninyong ito'y magampanan sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat aking mga iniibig, inyong tanungin sa inyong mga sarili, paano na nga ba kayo gagawa ng para sa dakilang Panginoon kung tunay nga wala sa inyo ang kaliwanagan? Paano na nga ba ninyo maibabahagi ang liwanag ng dakilang Panginoon, ang kanyang mga salita, kung tunay aking mga iniibig, sa inyo nawawala ang liwanag ng dakilang Panginoon. Tunay na ang bawat isa sa inyo ay tinaniman ng dakilang Panginoon ng isang binhi. Tinaniman ng dakilang Panginoon ng mga karunungan at mga banal na kakayahan. Nang sa gayon, aking mga iniibig, tunay ito'y inyong maibahagi sa inyong mga kapatid. At tunay nga inyong mapanatili ang kaliwanagan sa inyong mga espiritu. Sapagkat aking mga iniibig, ito ay isa sa mga ninanais na sa inyo'y makita ng dakilang Panginoon, na ang kaliwanagan na taglay-taglay ng lahat at bawat isa sa inyo ay tunay ngang manatili sa inyong mga puso't isipan. Sapagkat aking mga iniibig, tunay kayo ay tulad sa dakilang Panginoon. Tunay kayo ay kabahagi ng dakilang Panginoon. Tunay kayo ay mga kasangkapan ng kaitaasan na tapat na naglilingkod sa harapan ng Amang nasa kaitaasan. Kaya't aking mga iniibig, sa bawat kaorasan tunay kayong maging handa ng para sa dakilang Panginoon. At tunay nga kung ang inyong layunin ay gumawa ng para sa sanglibutan, tunay ito'y inyong baguhin. Nang sa gayon aking mga iniibig, magkaroon nga kayo ng kaliwanagan sa inyong mga puso, na tunay nga na ang ninanais nito ay ang kalooban ng dakilang Panginoon. Na tunay nga na ang gagampanan nitong tungkulin, ang susundin nitong kautusan ay tunay nga ang utos ng dakilang Panginoon.
Sapagkat aking mga iniibig, ito ang sa inyo'y ninanais ng dakilang Panginoon, na inyong buksan ang inyong mga isipan ng para sa kaliwanagan, inyong buksan ang inyong mga diwa ng para sa bahagi ng Espiritu, at tunay ninyong tanggapin ang liwanag ng dakilang Panginoon na kanyang ibinabahagi sa lahat at bawat isa sa inyo. Aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay na ang lahat at bawat isa sa inyo ay patuloy na binibigyan ng panahon ng dakilang Panginoon. Patuloy kayong binibigyan ng pagkakataon ng sa gayon nga inyong mapatunayan sa kaitaasan, lalong-lalo na sa dakilang Ama na tunay kayo ay karapat-dapat para sa inyong mga tungkulin. Na tunay nga kayo ay karapat-dapat para sa gampanin na sa inyo iniatang ng dakilang Panginoon. Sapagkat aking mga iniibig, kailan pa nga ba sa inyo nagkulang ang kaitaasan, na kayo ay patuloy na turuan, patuloy na bigyan ng panahon at ng pagkakataon? Kailan pa nga ba sa inyo nagkulang ang kaitaasan na kayo ay patuloy na paalalahanan at kayo ay patuloy na bigyan ng gabay? Aking mga iniibig, tunay na ang kaitaasan ay kailanman hindi nagkulang sa inyo. Sapagkat aking mga iniibig, ang kaitaasan ay patuloy ngang naghahanap ng mga mag-aaral na tapat sa kanyang tungkulin, na tapat sa layunin ng dakilang Panginoon, at tunay nga na ang kaitaasan ay naghahanap sa inyo ng katyagaan. Sapagkat aking mga iniibig, ano na nga ba ang inyong magagampanan na tungkulin? Ano na nga ba ang inyong kautusan na masusundan ayon sa pangalan ng dakilang Panginoon kung wala sa inyo ang katyagaan, kung wala sa inyo ang kasipagan at ang karunungan na sa inyo ipinagkaloob ng dakilang Panginoon? Tunay aking mga iniibig, mahalaga na inyong panatilihin sa inyong mga sarili at sa inyong kalooban ang layunin ng dakilang Panginoon, ang bawat tungkulin na kanyang iniaatang sa lahat at bawat isa sa inyo. Nang sa gayon tunay aking mga iniibig, naisin ng inyong mga espiritu, naisin ng inyong mga laman, ng inyong mga katawan, ang tunay ngang kalooban ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig, nawa na ang bawat salitang sa inyo ibinababa ay tunay ninyo itanim sa inyong mga puso't isipan. Nawa nga na ang bawat salita ng dakilang Panginoon ay bigyan ninyo ng gawa, bigyan ninyo ng inyong kilos at tunay ngang bigyan ninyo ng inyong katapatan. Sapagkat aking mga iniibig, ito lamang ang sa inyo'y hinihiling ng dakilang Panginoon, na tunay kayo'y gagawa ng tapat, na tunay nga na ang bawat isa sa inyo ay mananatili at mananalig sa kanyang salita. Aking mga iniibig, tunay na ang bawat isa sa inyo ay kabahagi ng dakilang Panginoon sa kanyang kaharian na tinatawag na kaitaasan. Tunay, kailan pa nga ba kayo pinagsarahan ng dakilang Panginoon ng kanyang pintuan? Kailan pa nga ba kayo iniwan ng dakilang Panginoon rito sa sanglibutan na umiyak at mabulok? Aking mga iniibig, tunay na kailanman ay hindi kayo pinababayaan ng dakilang Panginoon. Kailanman ay tunay nga kayo ay hindi hinahayaan ng dakilang Panginoon na mabulok rito sa sanglibutan na umiiyak at tunay nga humihiling. Sapagkat aking mga iniibig, tunay na patuloy sa inyo binubuksan ng dakilang Panginoon ng kanyang mga pintuan. Sa inyo'y patuloy na binubuksan ng dakilang Panginoon ng kanyang mga kamay, nang sa gayon abutin ang lahat at bawat isa sa inyo. Nang sa gayon kayo ay bigyan ng tulong at tunay nga nang sa gayon kayo ay mabigyan ng kanyang kaliwanagan. Ngunit aking mga iniibig, sa patuloy na paghahanap sa inyo ng dakilang Panginoon sa mabuti ninyong kalagayan, sa patuloy na pag-aabot sa inyo ng dakilang Panginoon sa inyong mga kamay, ay tunay nga ba kayong lumalapit sa dakilang Panginoon? O tunay nga ba kayong lumalayo sa kanyang pag-ibig? Aking mga iniibig, ito ay inyong alalahanin at ito nga ay tunay ninyong itanim sa inyong mga sarili, na kapag kayo ay hinahanap at tinatawag ng dakilang Panginoon, ay huwag ninyo itong tatalikuran. Na tunay nga na kapag kayo ay kinakailangan at tunay nga sa inyo ay may hinihiling ang dakilang Panginoon, ay tunay ninyong ibahagi ito sa kaitaasan. At tunay ninyong ibahagi ito sa inyong mga kapatid.
sapagkat tunay ito lamang ang sa inyo'y ninanais na makita ng dakilang Panginoon, na ang bawat biyaya na kanyang ibinahagi sa inyo, ang pag-ibig at ang kapayapaan na kanyang ipinagkaloob sa lahat at bawat isa, ay tunay nga ninyong maibalik sa kanyang kaharian. Tunay nga ninyong maibalik sa kanyang pangalan sa kaitaasan, sapagkat aking mga iniibig, kayo ay pinagkakatiwalaan ng dakilang Panginoon, na ang kanyang biyaya ay tunay ninyong iningatan, na ang tungkulin na sa inyo iniatang ng dakilang Panginoon ay tunay ninyong nagagampanan. Ito lamang ang sa inyo'y nais na maibaba at maibahagi ng amang nasa kaitaasan. Ang iyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan, paalam. Pag-ibig at kapayapaan. Ito sa inyo aking binibiyaya at aking binababa mula sa kaitaasan hanggang ngayon at magpakailan paman. Paano ninyo nga ba kinikilala ang isang dakilang Panginoon? Siya ba'y tinatawag ninyong Diyos? Siya ba'y tinatawag ninyong Panginoon? Siya ba'y kinikilala ninyo gaya na kung paano kayo'y nakikilala ng isang maestro? Siya ba'y kinikilala ninyo bilang inyong Ama? Marami sa inyo ay lumalakbay sa mundong ito ng mayroong iba't ibang pananaw sa kung sino nga ba ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang sarili sa maraming muka. Sapagkat kayo'y kanyang nilikha o kanyang mga iniibig na mga anak sa iba't ibang paraan. Sapagkat kayo din ay mayroong iba't ibang tungkulin. Na kung kayo'y kanyang nilikha ng upang sa gayon, kayo'y mag-alay ng inyong buhay sa inyong kapwa, ay inyong makikita ng iba sa inyong pananaw ang Panginoon. Ngunit kung kayo'y binigay ng ating dakilang Ama sa kanyang sarili ng upang sa gayon, kayo'y tumupad ng ibang tungkulin ay tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo'y makakita sa Panginoon sa ibang pananaw at sa ibang ilaw. Ang mundo ay malawak at kayo'y pinatong sa iba't ibang lugar. Kayo'y binigyan ng iba't ibang tungkulin at ng dahil dito, kayo'y binibigyan ng ating dakilang Ama ng pagkakataon ng upang sa gayon, kayo ay makahanap ng inyong tungkulin kasama ang inyong kapwa. Kasama sila sapagkat o aking mga iniibig na mga kapatid, lahat kayo ay magiging isa sa takdang panahon. Lahat at bawat isang nasasanglibutan ay nabigyan ng pagkakataon mag-aral, mapaunlad ang kanilang sarili. Sapagkat sa pag-ibig ng ating dakilang Ama ay wala siyang ibang ninais, kundi ang kanyang mga anak ay lumakad ng matuwid, mabuhay ng mayroong kabutihan sa kanilang puso, at gumawa rin ng mabuti ng dahil sa kanilang mabubuting puso. At nang dahil dito, kung kayo'y nakapagtapos ang inyong tungkulin na oo mabigat sa inyong pananaw, ngunit tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, kung tatanggalin ninyo ang siyang nagbibigay sa inyo dito sa lupa, kung tinanggal ninyo ang lahat ng inyong hinahawakan, ang lahat na nagbibigay sa inyo o aking mga iniibig na mga kapatid na kabigatan, kung ito man ay tukso, kung ito man ay kadiliman, kung ito man ay ang takot o ang inyong sariling kasalanan, kung ito'y binitawan ninyo ay ang bawat tungkulin na mabibigay ng ating dakilang Ama sa inyo. Ang bawat isa dito, kung ito man ay malawak, kung ito man ay malaki, o kung ito man ay maliit, ay magiging magaan para sa inyo. Sapagkat ang inyong mga espiritu ay nilikha ng upang sa gayon, gumawa at magtrabaho para sa Panginoon, para sa kanyang kabutihan, at ng para sa espiritu.
kayo'y binibigyan ng tungkulin para sa Espiritu. At ang inyong mga espiritu kung magbubuhat ng trabaho ng ayon sa laman, ay hindi ito magagawa. Sapagkat kayo lahat at bawat isa sa inyo ay kinikilala ng kaitasan, hindi ayon sa inyong laman, hindi nang ayon kung paano ninyo kinikilala ang inyong mga sarili na kung paano kayo ay tao. Ngunit kinikilala ang inyong espiritu, ang inyong kaluluwa, ang inyong naiipon na kaalaman at pag-aaral, ang inyong bawat patak ng kabanalan. At kung kayo nga ba ay mapayapa o nag-iibig sa Diyos, ganito kayo kinikilala ng kaitaasan at ng ating Ama, sapagkat kayo'y nilikha ng kaliwanagan at kayo'y babalik sa kaliwanagan. Ngunit ang lupang ito ang inyong laman, ang bawat bundok, ang lahat ng inyong tinatawag, nakahanga-hanga. Ito'y nalikha mula sa abo. At ito ay babalik sa abo, kung ito man ay ang pinakamatangkad na bundok o hindi, ito ay babalik rito. Kaya't bakit nga ba ang isang tao ay natatakot nang upang sa gayon tanggalin ang kanilang pagkakapit dito sa lupa? May tutumbas nyo nga ba o aking mga iniibig ng mga kapatid, ang takot at ang duda ninyo sa inyong pagbabalat ng inyong kadamitan? Gaya ng kung paano ang isang tao ay natatakot na bitawan ng kanilang buhay dito sa laman at sa sanglibutan, sapagkat ang inyong katawang laman, sapagkat ang inyong mga kinikilalang buhay dito sa lupa ay hindi nga sapat ng upang sa gayon ito, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay bigyan ninyo ng mas mahigit na halaga para sa inyong pag-aaral, na kung uunahin ninyo ang laman na masigit pa nga sa inyong pag-aaral, masigit pa nga sa inyong tungkulin, ay tunay hindi ba't kayo matutulad lamang ni mas mababa pa nga sa mga hayop dito sa lupang ito, sapagkat sila ay tumutupad ng kanilang tungkulin ng lubos nang walang pagduda, na kung ang lobo ay mangangaso, sila'y mangangaso, na kung ang ibon ay lilipad, sila'y lilipad. Ito ay ang kanilang tungkulin, ngunit kayo'y tumutupad ng ayon sa lupang ito, ngunit kayo'y ginawa para sa kaitaasan. Kayo'y ginawa't nilikha, binigyan ng pagkakataon para kayo'y maglingkod sa Ama. Ngunit tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, hindi ninyo maaaring mahati ang inyong mga puso kung kayo'y mag-iiwan ng inyong pag-ibig at ang inyong buhay sa Ama. Ay kinakailangan na ito ay para sa Ama lamang. At kung ito'y hindi ninyo gagawin, kung ang inyong puso ay mahati, ay tunay naway iwan ninyo lamang ang inyong sarili dito sa lupa. Sapagkat karapat dapat na magbigay kayo ng inyong kabuuan sa Ama, sapagkat walang ibang sasapa. Sa lahat ng kanyang binigay, tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, unawaan ninyo ito, na ang kanyang buong pag-ibig ay kanyang inalay para sa inyo. Ang pinakamaliit na butil na maaari ninyong ibalik sa kanya ay kanyang ibibigay sa inyo kapalit ng katulad sa isang mundo. Kung kayo'y mag-iwan ng inyong pag-ibig sa kanya, mag-iwan ng munting pag-iisip, ay tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo'y kanyang ipapalitan ng bagong pagkakataon at ng bagong biyaya, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Ama at ng awa niya para sa inyo. Lahat ay kanyang babalik sa kanyang mga iniibig na mga kapatid.
sa lahat ng kanyang iniibig na anak, sa lahat ng kanyang iniibig na tupa, nang upang sa gayon sila din ay bumalik sa Kanya. Sapagkat kayo'y naliligaw, lahat ng nasa lupa ay naliligaw. Naliligaw sapagkat wala pa sila sa kanilang tunay na tahanan. Paano nyo nga ba kinikilala ang inyong tahanan? Paano nyo nga ba kinikilala ang inyong mga sarili nang upang sa gayon kayo patuloy na kumapit sa laman? Ganito ang kahinaan ng isang tao. Kilalanin ninyo sa inyong mga sarili kung ano ang tunay na mahalaga at ang inyong puso ay susunod doon. Kilalanin ninyo sa inyong mga sarili kung ano ang nagbibigay sa inyo ng kapayapaan. Tunay na kapayapaan. Hindi lamang munti, ngunit walang hanggan at walang katapusan. At inyong mahanap sa inyong mga sarili ang tungkulit at ang kabuluhan ng inyong mga buhay. Sapagat hindi nyo ito mahanap sa lupang ito. Ngunit ang lupang ito ay maaari ninyong gamitin bilang hakbang, bilang yapak, nang upang sa gayon mahanap ninyo ang kabuluhan ng inyong mga buhay. Ngunit lahat ng nananatili sa iisang yapak at iisang hakbang, masasabi nyo nga bang mahanap kung ano ang tinatago sa kanilang mga mata ng ating dakilang Panginoon at Ama? Kaya't kayo ay magpakatuloy. Kaya't huwag nga lamang kayo manatili sa inyong mga kalagayan. Sapagkat kung kayo nananatili sa harapan ng isang sanglibutan, ay tunay na masasabi nyo nga ba na kayo ay nagbibigay sa inyong mga sarili ng kaunlaran nang upang sa gayon kayo ay makaakyat, nang upang sa gayon kayo ay makakita ng ibang pananaw, ng ibang lugar, ng isang Panginoon at ang kanyang mukha. Makikita nyo lamang ang pagbabago kung kayo o aking mga iniibig na mga kapatid ay nagbago ng inyong mga sarili. Mahanap ninyo ang kabanalan kung kayo ay nagpakabanal ng inyong mga sarili. Mahanap ninyo ang kabutihan at mababalik ito sa inyo kung kayo ay mabuti. At mahanap ninyo ang kapayapaan kung itatanggal ninyo ang lahat ng tukso sa inyong mga puso. Sapagkat kung kayo'y malinis at ang paligid ninyo ay malinis, kung naitanggal ninyo ang karumihan sa inyong mga anyo, ay tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong mga paa at ang inyong mga yapak ay sapat ng upang sa gayon ito'y iwan ninyo sa kaharian ng isang dakilang Ama. At sa muli, iniiwan ko ang pag-ibig at ang kapayapaan sa lahat at bawat isa sa inyo. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Apostol Juan. Paalam. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan ng sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob sa pangalan ng aking dakilang Panginoon mula ngayon at magpakailanpaman. Ang bawat kanyang mga anak ay tunay ngang inaaralan sa tuwina. Ang bawat kanyang mga pinagkatiwalaan ay tunay ngang patuloy pa rin pagkakatiwalaan hanggang sa mga sandali ng buhay na sa inyo ay pinagkaloob ng dakilang Panginoon. Ganito nga ang pag-ibig ng dakilang Panginoon, aking mga minamahal na mga kapatid, na sa pamamagitan ng inyong pagparito, kayo'y kailanman ay hindi pagkukulang. Kayo'y kailanman ay hindi nga bibigyan ng hindi mainam, bagkus ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang hahanapan at hahanapan ng karapat-dapat. Mga iniibig na mga kapatid, anong uri nga ng pananampalataya kayo na nag-aaral sa paaturuan ng dakilang Panginoon? Anong uri ng mag-aaralang bawat isa sa inyo na sa pamamagitan ng inyong pagparito, narito ang kaitaasan, naghahandog ng mainam at karapat-dapat sa bawat isa sa inyo? Anong ang karapat-dapat ang inyong ibinibigay sa harapan ng dakilang Panginoon?
na sa pamamagitan ng bawat pag-aaral natututo ang tao, nakakapulot ng mga kaalaman sa buhay na ito. Nagkakaroon ng tao na magkaroon ng isang kabiyayanan sa kanyang buhay. Ang pag-aaral ayon sa laman at ang pag-aaral ayon sa Espiritu. Alin nga, mga kapatid, ang sa inyo'y tunay na itinuturo sa inyong mga pagkatao? Sapagkat bawat isa sa inyo'y tunay na nagnanasa na mag-aral at makabalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Ngunit kakaunti ang tapata, kakaunti ang nagbibigay panahon, kakaunti ang nagbabahagi sa kanyang kapwa upang ang kabuuan ng kanyang sarili ay tunay ngang magkaroon ng katapatan sa harapan ng dakilang Panginoon. Na sa bawat isa sa inyong mga inaaralan, anong uri nga ng pag-aaral ang inyong ipinupulot at itinatanim sa inyong mga puso, sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, na kung kayo ay tunay na magkakaroon ng pagkakataong humarap sa harapan ng dakilang Panginoon, tatawagin ba kayong banal? Tatawagin ba kayong karapat-dapat na ang inyong mga sarili tunay nga ninyong nilinis upang ang inyong mga pagkatao ay maging isang kasangkapanin ng dakilang Panginoon, sapagkat kayo ay tunay at nalalaman ninyo sa inyong mga sarili kayo'y paroroon sa kanyang tahanan. Na sa pamamagitan ng inyong mga pagkatao, ano pa nga bang hahanapin sa inyo ng dakilang Panginoon? Hindi baga ang kanyang bahagi? Hindi baga ang kanyang salita na sa inyo binubulay-bulay sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, ngunit patuloy pa rin ang tao sa mga bagay na kanyang ninanais, sa mga bagay na kanyang minimithi sa buhay na ito. Aking mga iniibig na mga kapatid, marahil kinakailangan nga ninyong balikan ang nakaraan. Bakit nga ba kayo nagsusumikap? Bakit nga ba ninyo pinagtatagubilin ang bawat salita at utos ng dakilang Panginoon? Bakit nga ba ninyo kayo naparito sa harapan ng dakilang Panginoon? Ano ang inyong layunin? Ano ang inyong pinangahawakan sa bawat pag-aaral na inyong ibinibigay sa harapan ng dakilang Panginoon? Maraming katanungan ang sa bawat isa sa inyo'y patuloy na ibinabahagi, sapagkat ang tao ay patuloy pa rin nalilito sa mga bagay na sa kanya ay nakukuha, sa mga bagay na sa kanya ay natututunan. Sapagkat ang tao ay patuloy pa rin nakakalimot sa mga bagay na kanyang ninanais sa buhay na ito, sa kanyang layunin at sa tungkulin na sa kanya inaatang. Kayo ba, aking mga iniibig na mga kapatid, patuloy pa rin ba ang bawat pagtatanong sa inyong mga sarili, na sa pamamagitan ng bawat inyong paggawa, kayo pa din ay patuloy na nangangamba sa buhay na ito? Sa pamamagitan ng bawat paggawa, kayo pa din ay patuloy na naghiging isang bulag sa mga bagay na ninanais ng inyong mga espiritu, sapagkat narito ang kaitaasan, patuloy na nagbibigay handog ng kabusugan sa inyong mga bahagi. Ang bawat isa sa inyo ay nasaan na nga ba? Aking mga iniibig na mga kapatid, ang karunungan ng dakilang Panginoon ay hindi nga pasasaan sa iisang lugar. Ang karunungan ng dakilang Panginoon ay nasa bawat isa sa inyo. Ang kanyang pag-ibig ay nasa bawat isa sa inyo, ang inyong mga espiritu. Na ito nga ang tinakda ng kaitaasan upang maging isang kaugnayan at upang inyong magamit sa buhay na ito. Kilalanin nga ninyo ang inyong mga espiritu, aking mga iniibig na mga kapatid. Kilalanin nga ninyo ang bawat inyong mga paggawa, ang bawat inyong itinatanim sa inyong mga pagkatao, na sa pamamagitan nga ng inyong mga sarili, kayo'y magiging isang buo sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat kayo nga ay hindi na nga naghahanap pa ng mga bagay dito sa sanglibutan, sapagkat sa inyong mga sarili, kayo ay tunay na mananatiling malinis. Kayo ay tunay na mananatiling handa na maglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Naisin nga ninyo sa inyong mga pagkatao na kayo'y tunay na makapulot ng bahagi ng kaitaasan. Naisin nga ninyo sa inyong mga pagkatao na kayo ay tunay na magkaroon ng liwanag
kasimputi na isang dakilang Panginoon, na inyong ang mababa ang bawat sa inyo ng bahagi na nagmumula sa kaitaasan patungo sa sanglibutang ito, sapagkat malibang makita ng tao ang kanyang tungkulin, ang kanyang layunin sa sanglibutang ito, kayo pa din ay patuloy na magbabalik at magbabalik sa kadiliman ng isang sanglibutan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang paturuan ng dakilang Panginoon ay mainam upang ang bawat isa sa inyo ay makatagpo ayon sa pag-aaral ng dakilang Panginoon. Kayo na nga'y pinasimulan sa isang pag-aaral ayon sa Espiritu, ayon sa medyuminidad na sa inyo ay patuloy na itinuturo. Maging masipag nga kayong mag-aral, mga iniibig na mga kapatid. Tunguhin nga ninyo ang pagkakakilala sa inyong mga sarili. Bigyan ninyo ng panahon ng pag-aaral upang nang sa ganun, kayo din ay tunay na maging isang mainam na kasangkapan ng dakilang Panginoon na kailanman ay hindi na nga kayo maliligaw pa sa sanglibutang ito at ang bawat kagulumihanan sa inyong mga puso ay magkaroon ng isang kapayapaan, ng isang bahagi na nagmumula sa dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay napasimulan na. Bawat isa din ay tunay nang nakapakinig na. Bawat isa din ay tunay niyang nakakita na sa paturuan ng dakilang Panginoon. Nasaan ang bawat isa sa inyo? Na ang inyong pagpapatuloy ay hahanapin sa bawat kaisipan, damdamin at kalooban, na ang pagpapatuloy ay ang pagnanasa ng bawat isa sa inyong makatungtong at makabalik muli sa kanyang harapan. Hari nawa sa pagpapatuloy ng buhay na ito, tunay nga kayong makatagpo ng higit na lalo sa inyong mga buhay ng ayon sa bahagi ng dakilang Panginoon. At inyong ang mapagtagumpayan sa inyong mga sarili na ang salita ng dakilang Panginoon ay tunay nga ninyong mapangahawakan hanggang sa kaduluhunan ng inyong mga buhay. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y pinagkakatiwala at ibinabahagi mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang sa inyo'y patuloy na nagbibigay handog, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Mga inibig na mga kapatid, tulad nga ng isang pag-aaral na sa inyo ay pinagkakaloob, itinuturing nga ninyo itong tulad sa isang pagkain at inumin sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ito ang panahon na kung saan ang lahat at bawat isa ay naririto upang mabusog, upang magkaroon ng pagpawi ng kauhawan ng inyong mga espiritu. Katotohanan nga ng lahat at bawat isa ay naririto sapagkat inyong nadarama ang kakulangan. Katotohanan din na sa bawat paggalaw ng tao dito sa sanglibutan, bagamat naririto ang kaluwagan, bagamat naririto ang yaman ng sanglibutang ito, kayo ang mga dukha sa harapan ng dakilang Panginoon, na nakikita nga ninyo ang kalagayan ng inyong mga espiritu na nagkakaroon ng karamdaman, kakulangan, nagkakaroon ng kasakitan at pag-aaral. Sapagkat mga inibig na mga kapatid, hindi nga kayo naparito upang umani pa ng maraming bagay na mayroon ng sanglibutan. Hindi nga kayo naparito upang anumang bahagi ninyong natagpuan ay madagdagan pa. Bagkus naririto, natututunan na nga ng lahat at bawat isa ang layunin ng isang espiritu na ang kanyang sarili hindi taga-sanglibutan. Bagamat nandito siya sa sanglibutan,
ay mga inibig na mga kapatid, unti-unti na nga kayong lumalakad sa daan na nilakaran ng dakilang Panginoon. At ano nga ba ang hinihingi sa lahat at bawat isa? Hinihingi sa lahat at bawat isa na iwanan na nga ninyo ang inyong yaman sa sanglibutan nito. Gayun din, iwanan na nga din ninyo ang lahat ng uri ng kasakitan. Alalahanin, mga bagay na nagpapagalaw ng inyong kaisipan, damdamin at kalooban, na kung dumudoon nga kayo sa piging ng dakilang Panginoon, mga inibig na mga kapatid, inaasahan sa lahat at bawat isa na kayo ay magkaroon ng paghahanda, paglilinis, at kabuuan ng inyong mga sarili, na anumang bagay na inyong nilalakaran at patuloy na isinasagawa ay buong puso niya ngang ibinibigay ang inyong mga kaakuhan ng buong puso niyo at buong kaluluwa at buong kalakasan. Na kayo, mga inibig na mga kapatid, naririto na nga ang lahat at bawat isa. Nasa loob na nga kayo ng paaralan ng espiritismo. Naririto na nga kayo, inaanyayahan ng kaitaasan, at hindi na nga kayo nawa lumingon pa sa mga bagay na tulad sa nakaraan. Gayun din, hindi na nga kayo bumalik pa sa mga bagay na inyong iniwan na. Masunod lamang ang kalooban ng dakilang Panginoon. Magkaroon nga kayo ng katatagan ng inyong mga isip, ng inyong mga kalooban, ng inyong mga kaakuhan, lalo't higit ng inyong mga pananampalataya. Sapagkat ito ang kalakasan ng isang espiritu, na bagamat ang tao sa kanya ay umaalingaw-ngaw at nagbibigay sa kanya ng iba't ibang tinig at utos, tanging ang utos lamang ng dakilang Panginoon ang kanyang pinakikinggan. Tanging ang salita lamang ng Diyos ang kanyang pinatutununan. Tanging ang liwanag lamang sa kaitaasan ang kanyang tunay na nakikita at nagiging giya niya sa buhay na ito at layunin ng bawat espiritu patungo sa dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, naway ito nga inyong maisagawa, sapagkat bagamat nakikinig nga ang lahat at bawat isa, bagamat naririto kayo ay sa inyong mga upuan, kayo ay naririto at patuloy na nananahimik, ngunit ang bawat espiritu na nga na yan, bagamat tunay siyang matalino at punong-puno ng karunungan ng dakilang Panginoon, kung hindi nga din naman ninyo mapag-iisa ang inyong katawang laman, ang inyong mga kaluluwa at ang inyong mga espiritu na maisagawa ang kalooban ng dakilang Panginoon. Tulad nga din naman kayo sa mga nananampalataya, ngunit baog sa paggawa ayon sa katotohanan, ayon sa biyaya ng dakilang Panginoon. Siyang tunay na naririto kayo sapagkat ang lahat at bawat isa ay patuloy na humihingi, patuloy na nananalangin, at nakikiisa sa liwanag ng dakilang Panginoon. Ngunit ano nga ba ang inyong maihahandog, mga iniibig na mga kapatid? Maihahandog nga ba ninyo ang inyong mga sarili? At papaano nga ninyo ito maisasagawa kung hindi nga din naman ninyo, hindi rin naman kayo magkaroon ng kasiyahan ayon din naman sa bahagi ng inyong mga paggawa? Nakikita nga ba ninyo ang kasiyahan ng inyong Ama na nasa kaitaasan? Siyang tunay, ang tao nga ang siyang unang nakakakita at nakakakilala ng kanyang sarili, na hindi na nga kayo kailanganing pang pagsabihan, mga inibig na mga kapatid. Nitignan ng inyong kapwa, nitignan ng inyong mga gabay sa kaitaasan, sapagkat una na nga ninyong nakikilala ang inyong mga sarili. Una na nga ninyong napag-uunawa anumang bagay na lumalabas sa inyong mga bibig,
Anumang bagay na ginagalaw ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, ay dito nga ninyo nasisino ang inyong mga sarili, ang inyong mga kaakuhan. Karapat dapat nga ba sa harapan ng dakilang Panginoon? Nagkakaroon nga ba ng pagtalima ayon sa bawat kautusan, sa bawat salita, at bawat pangaral ng mga kabatlayaan, upang anumang bagay na inyong isinasagawa ay hindi magkaroon ng kasayangan. Anumang bagay na buhay na sa inyo ay ipinagkatiwala ay hindi tulad sa isang apoy na siyang nauubos lamang at hindi nagkakaroon ng bunga. Mga iniibig na mga kapatid, tunay, ang tao nga ay naparito hindi upang makiisa sa sanglibutan ito. Paulit-ulit na isinasalita at binibitawan ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, na kayo ay naparito upang mag-aral lamang, upang masino ang inyong mga kaakuhan, upang makilala ang inyong mga kahinaan at ang inyong mga kalakasan. Saan nga ba kayo nararapat na gumawa? Sapagkat ang inyong mga kalakasan, mga iniibig na mga kapatid, ay lagi ngang nagmumula sa harapan ng dakilang Panginoon. Gayun din ang inyong mga kalakasan sa sanglibutang ito, na ito ay pinagkakaloob sa lahat at bawat isa upang inyong maging kasangkapan sa paggawa ng kalooban ng dakilang Panginoon. Binigyan nga kayo ng tunay na kalayaan. Binigyan nga kayo ng tunay na karunungan. Gayun din ang mabuting puso at kababaang loob. Na naririto, hindi na nga kayo tulad sa mga mangmang. Gayun din hindi na rin kayo tulad sa mga hintil na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bagkus kayo na mga inibig na mga kapatid, ay naririto sa paaralan ng dakilang Panginoon. At hindi na nga inaasahan ang lahat at bawat isa na magkaroon pa ng katitisuran, magkaroon pa ng kadahilanan upang hindi makapagpatuloy. Bagkus ang tao lamang ang siyang pumipigil sa kanyang sarili upang dumuon sa daan na nilakaran ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, nawa kayo na mga naririto ay bigkasin nga ninyo ang bahagi na naayon sa katotohanan, na anumang bagay na lumalabas sa inyong mga bibig ay magkaroon ng tulad sa isang pangakong itinitindig at ginawa din naman ng isang Kristo, na anumang bahagi na kanyang binigkas at isinagawa larawan ng kanyang Ama na nasa kaitaasan. Kayo na mayroong larawan ng Diyos, ayon sa Espiritu, ayon sa hininga. Nakikita nga ba ninyo na ang inyong mga gawa ay larawan ng inyong Ama na nasa kaitaasan? Nalalaman nga ba ninyo na ang inyong mga kaakuhan ay tulad sa itinindig na larawan ng kabanalan ng isang Kristo sa kanyang buhay hanggang doon sa kanyang kamatayan? O hanggang ngayon ay nakikita ninyo ang inyong larawan ayon sa laman, na ang inyong mga kalakasan ay patuloy na dumudoon sa yaman ng sanglibutang ito. Pinalalakas kayo sapagkat kayo ay may layunin ayon sa sanglibutan. O nakikita pa rin ninyo ang inyong mga kaakuhan na nagkakaroon ng kahinaan sapagkat kayo nagkaroon ng kahinaan ayon din naman sa sanglibutan. Anumang bahagi na itinanim sa sanglibutang ito, anumang bahagi na inyong isinagawa sa sanglibutang ito, ibabalik sa inyo, mga iniibig na mga kapatid. Ngunit katotohanan ng aking sasabihin, na anumang bahagi na ginawa ayon sa Espiritu ay hindi kayo panghihinain, mga inibig na mga kapatid. Hindi kayo makakadaan sa bahagi ng kapahamakan, sa kasalanan, gayon din sa bahagi
ng alitigtigin ng sanglibutang ito sa bawat alalahanin sa inyong mga panalangin. Gayun din, ang isang taong patuloy na naghahanap at patuloy na naghahanap, hindi nga ninyo kakailanganing maghanap, mga inibig na mga kapatid, sapagkat naririto na, inihahandog na sa lahat at bawat isa. Binubuksan ng kaitaasan ng pagkakataon sa bawat espiritu na nagnanasa, na sa kanyang kalagayan ay maiangat niya ang kanyang sarili mula sa pagkakasadlak sa sanglibutang ito. At doon din matagpuan niya ang mukhaan ng isang Panginoon sa kanyang sarili. Matagpuan nga ninyo ang larawan ng isang Kristo sa inyong mga sarili, mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat kayo na nagmula sa dakilang Panginoon, kayo na nanggaling sa kanyang iisang ilawan, tulad din niya na isang liwanag, kayo ay mayroong daladalang ilawan sa inyong mga pagkatao. Palakasin nga ninyo ang ilawan na yan, mga iniibig na mga kapatid, upang anumang bahagi ng kadiliman sa sanglibutang ito, hindi kayo madaig, ni hindi kayo papanghinain, sapagkat kayo ay nakaugnay sa liwanag ng inyong Ama na nasa kaitaasan. At hindi na nga kayo babalik pa sa nakaraan, sapagkat unti-unti, banay-banay, nilalakaran na nga ninyo ang bahagdan ng pag-aaral patungo sa dakilang Panginoon. Lahat ay may kaparaanan, mga inibig na mga kapatid. Hindi nga may sasalita ng isang tao na hindi niya kakayanin ng isang bagay, sapagkat hindi niya nakikita, sapagkat hindi niya nalalaman, sapagkat hindi niya narinig. Kung ito ay layunin ng dakilang Panginoon, ihahanda niya ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Ihahanda niya ang kaparaanan, gayon din ang daan na inyong dapat na lakaran upang magkaroon ng katuparan ng kanyang pangako tungo sa buhay na walang hanggan, nakapiling ang inyong Ama na nasa kaitaasan. Mga iniibig na mga kapatid, nawa ang inyong mga pagtitiis ay hindi masayang, tulad ng isang pagtatanim ng isang tao dito sa lupa. Katotohanan nga na ang lahat ng bagay nito'y tatawaging dawag. Ang lahat ng bagay nito'y tatawaging tulad sa mga damo, na bagamat tumutubo ay hindi nagkakaroon ng bunga at nagkakaroon lamang ng kadailanan upang ang bahagi ng binhi ng kaitaasan na dapat sa inyo'y nagkakaroon ng paglago ay hindi magkaroon ng pagbunga sa inyong mga sarili. Mga iniibig na mga kapatid, hindi nga ninyo mapagsasama ang bahagi ng sanglibutan at ng kaitaasan. Ang tao nga ay inaasahang pumili ng bahagi ng kanyang lalakaran. At gayon din naman kung kayo ay nakapamimili at nagkakaroon na nga kayo ng siyang tunay na kalayaan upang gumawa, upang ihandog ang inyong mga sarili. Narito ang kaitaasan ay patuloy na naghihintay at patuloy na sa inyo ay sumusubaybay upang sino mang nagbabalik loob, sino mang nagnanasa na sila rin naman ay makasunod at magkaroon ng tunay na pag-ibig, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi tunay na pag-ibig sa inyong Ama na nasa kaitaasan ng buong puso niya at buong kaluluwa at buong kalakasan ay naririto kasama nga ng lahat at bawat isa. Ang mga banal na sa inyo ay patuloy na gumagabay, gayon din ng inyong Ama na nasa kaitaasan na siyang naghihintay at patuloy na naghihintay sa kanyang mga anak na bumalik sa kanyang sinapupunan. Mga inibig na mga kapatid, nawa huwag nga ninyong pagsawaan ng bawat pag-aaral na sa inyo'y pinagkakaloob. Na hindi nga rin naman kayo tulad sa isang bulag
na bagamat naririto, naging malinaw na nga ang lahat ng bagay, ay hindi nga kayo tulad sa mga bulag, ngunit tinatalikuran nga ng lahat at bawat isa ang bagay na katotohanan na sa inyo ay pinagkakaloob. Inaasahan ng kaitaasan na kayo magsipaghanda sapagkat gaya ng inyong Ama na nasa kaitaasan na siyang naghahanda ng kanyang piging, ng kanyang inumin at ng kanyang pagkain sa bawat kaluluwa, sa bawat espiritu na naririto at nakikipag-aral sa biyaya ng kaitaasan, ay maihanda nga din naman ninyo ang inyong mga sarili sa bahagi ng pagdating ng isang Panginoon sa bawat pagkatao na iyon. Ito lamang ang aking bahagi. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi ng sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking ibinabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa. Sa bawat pag-aaral nga na ibinababa ng kaitaasan, laging naroon ang pagsusulit sa isang ako upang maunawaan niyang lubos ang bahagi kung nadadala baga niya ang kalakasan ng dakilang Ama. Pagsusulit na siyang nagiging kaparaanan upang masukat ang kalakasan ng isang mananampalataya na sa oras ng kahinaan, kayo bagay mananatiling nakakapit sa puno ng ubas. Mayroong mga tumatangis at humihingi ng kawaan. Ngunit mayroon din na sa lahat ng pagkakataon, tanging ang ngalan ng Diyos ang bukang bibig at kung anuman ang kanyang kagustuhan, ito ang maghari sa kalagayan ng isang mag-aaral. Sino kayo aking mga iniibig sa pagkakataong yaon? Pinipili baga ninyo na bigyan ng halaga o ng oras ang inyong mga damdamin sa oras na kayo'y nanghihina? O higit ninyong pinipili na kunin ng kalakasang nanggagaling sa Diyos upang sa lahat ng kaganapan na nariyan sa inyong harapan, mananatili kayong nagtitiwala at may pag-asa na ang pag-ibig ng dakilang Ama kailanman ay hindi naging liko at kung anuman ang nagaganap, ito ay ayon sa paglilinis ng inyong mga espiritu. Kaya sa tuwina ibinababa ang mga mabubuting balita, ang ebanghelyong dakila na sa inyo'y patuloy na inilalahad upang magpaalala aking mga iniibig na hindi kayo taga-sanglibutan. Kung hindi ang inyong mga kabuuan ay kinakailangang magsipagtagumpay sa kung anuman ang hain na nariyan, sapagkat anumang bahagi na inyong pinangangalagaan sa laman ay babalik din sa laman. At ano ang may iwan? Ang inyong itinatanim bilang mag-aaral sa paturuan ng dakilang Panginoon, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kaamuan.
Naway ito ang higit na manaig sa inyo, aking mga iniibig, na maging daladala ng inyong mga espiritu, na sa inyong pagbabalik ang bahagi ng dakilang Panginoon ang naging matimbang sa inyong mga kalagayan. At ito din ang magiging tungtungan ng bawat isa, upang sa bahagi na pilit ipinapatanaw sa inyo ng sanglibutan ng kanyang galing, ang inyong mga matay doon lamang nakatuon sa kaluwalhatian ng Diyos at nagbibigay sa inyo ng sanggalang sa mga bahaging kahinaan na pilit na itinuturo sa inyo ng kalupaan. Kaya't manatili kayo sa tahanan ng dakilang Panginoon. Tutdin ang layunin ng Diyos, ang kanyang naisin sa bawat isa, at huwag na huwag kayong bibitaw sa inyong pananampalataya, sapagkat ito lamang ang magdadala sa inyo sa tunay na kaluwalhatian at kapayapaan ng inyong mga espiritu. Muli, ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y maghari ngayon at magpakailan paman. Paalam. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Evangelista. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, katotohanan ng bawat isa ay laging umaasa sa dakilang Panginoon. Sa maraming kahilingan na dala-dala ng bawat isa, maging ang mga ito'y hindi niya sambitin katotohanan. Ang lahat ng yan ay nababasa ng kaitaasan. Kayo na naririto, na binibigyan ng pagkakataon upang mga tuto, na sa buhay ninyong dinadala, kayo nga ay makapamuhay ng may kapayapaan. At anong kapayapaan ang ibibigay ng kaitaasan sa bawat isa? Yung isang kapayapaan na hindi lang nagpapatahimik ng iyong mga sarili mula sa ingay ng sanglibutan, kundi yung isang kapayapaan na kung saan ang bawat kaisipan ay dudoon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Na ang kapayapaang yan, mga iniibig na mga kapatid, ay isang kayamanang magiging daladala niya sa kanyang puso, na sa anumang kalagayang kanyang hinaharap. Ang kanyang kabuuan ay lagi lamang nakatuon sa iisang liwanag na siyang nararapat na gawin ng tunay na mananamba. Ito ang sa inyo'y ibinibigay, mga iniibig na mga kapatid, na ang pananampalatayang yan ay may tunay na pagtitiwala ng inyong kabuuan dito nabubuhay, na ang pag-asa dito nananatili, na ang tunay na pagtitiwala ay ang pagbibigay kaloob ng kusang loob sa bawat isa. Kayo na narito, mga iniibig na mga kapatid, bagamat dadadala ang maraming karanasan sa kanyang nakaraan, gayon din sa buhay na inyong nilalakaran sa kapanahunan nito, at naririto ang isang pagkisisitunay na dumarating sa inyong mga puso. Sapagkat ibinigay ng Panginoon ng isang batas sa bawat isa.
Ito ang kanyang inilagay sa inyong mga puso upang sa pamamagitan nito laging magpapaalala. Ano nga ba ang tunay na katuwiran ng dakilang Panginoon? Na sa mga bagay at karunungang kanyang ibinibigay, nasaan ang tunay na kaunawaan na ilalapat ng bawat isa. Ganito kayo tinuturuan mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang bawat isa, ang bawat tao ay may kanya-kanyang kaunawaan ayon sa kanyang saloobin. Subalit kayo ay tinuruan upang maging matuto at maging marunong sa mga bagay na ito, upang ang kahatulan na inyong ibibigay sa inyong mga sarili, ito rin ay maging kaisa sa layunin at katarungan ng dakilang Panginoon. Kaya nga't mga iniibig na mga kapatid, ganito kahalaga na inyong maituon ang inyong buong kaukawan, ang inyong buong katauhan sa dakilang Panginoon nang upang sa gayon, kung tunay na ang inyong mga puso'y naroon sa kanyang pagsunod at ang pagsisiti tunay niyang inihaharap sa dakilang Panginoon. Ano nga bang magiging kadahilanan upang ang bawat isa ay di mga tuto? Upang ang bawat isa ay di makalakad sa kanyang harapan doon sa liwanag na kanyang ibinibigay sa inyo. Kinakailangan mga iniibig na mga kapatid, ang tunay na pagtitiwala na ang mga takot ay alisin nyo sa inyong mga diwa, na ang katatagan, ito ang inyong ibalot sa inyong mga sarili nang upang sa gayon sa bawat kalagayan na gumagalaw ang sanglibutang to, ang bawat isa ay mananatiling isang matibay na nakakakita ng lahat ng layunin at kadahilan kung bakit ang mga bagay na ay nagaganap sa inyong mga buhay. Mga iniibig na mga kapatid, kayo ay dumaranas ng maraming kapighatian. Kayo ay dumaranas ng gayon ding maraming kasiyahan. At gayon din ang bawat isa ay nagtitipon ng maraming karanasan. Subalit ang mga ito sa katotohanan ay mga pag-aaral na sa inyo'y ibinibigay ng upang sa gayon ang inyong pag-aaral, ang inyong mga buhay, ang siyang sa inyo'y magpapatala sa lahat ng bagay, nang upang ang mga bagay na kahinaan ng isang kaanyuan at katangian ng tao, ito ngayon ay mapalis na sa inyong mga katawan at mapalitan ng tinatawag na tunay na bisa na kinakailangang maibihis ng bawat isa. Ito ang inyong maging naisin at tunay na layunin sa inyong mga sarili, mga iniibig na mga kapatid, nang upang sa gayon, sa haba ng inyong mga pag-aaral, ay magkaroon na nga ng katuparan ang dakilang Panginoon sa kanyang layunin sa inyo. Tunay na kayo'y maging kamanggagawa. Tunay na kayo'y kanyang maging tagasunod at maging guro rin naman ng inyong mga kapwa kung kayo na nga'y magiging karapat-dapat. Sapagkat ang bawat isa ay di mananatiling lagi nang nakikinig. Subalit kanyang kaganapin sa takdang panahon ang mga bagay na nararapat. Nawang mga inibig na mga kapatid ay maging handa sa mga panibagong tungkulin na yan, nang upang sa gayon ang tunay na bunga ng isang espiritu, ito ang maganap sa bawat isa. At ito ang inyong laging ipanalangin ng taos sa puso, na inyong mga katawan na kung ano ang nasa langit, ito ay maibaba sa sangkalupaan sa pamamagitan ng bawat isa. At ito ang sa inyo'y aking iiwan at minsan pa ang pag-ibig at ang kapayapaan. Ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na, ang inyong kapatid sa iisang Panginoon at isang pag-aaral. Pedro, Apostol, Padre.